At hindi po tayo nabigo mga kapatid. Kasi may ipinadala sila sa atin na bugtong nilang anak. Walang dilit iba. Yan ang ating tatang na umakay sa atin sa buhay na ito ngayon. Siya ang nagturo kung paano itong ating mga katawan na ito na patay na sa kasalanan ay magkaroon ng panibagong buhay. Siya ang nagturo sa atin kung paano ang ating pagkatao na may tatlong sangkap ng ating isip, puso at kalooban ay magkaroon ng buhay. Magkaroon tayo at magtaglay ng malinis na puso, maliwanag na isipan, maganda at maluwalhating kalooban upang ang Espiritu ng Diyos ay sumaatin at yung ating katawang lupa na may 5 sangkap na 5 pandama ay ating masupi, malagyan ng krus, malagyan ng selyo at masupi natin sa paggawa ng mga kasalanan na nagiging dahilan upang tayo ay mamatay. At kapag ito ay nagpatuloy sa ating ginagawang paglilingkod, sa ating ginagawa na pagsunod sa aral na tinuro niya, doon na lang tayo magkakaroon ng panibagong buhay. Hindi na natin kinakailangan pag-intayin na tayo ay mamatay 6 feet below the ground. Maputol ang ating hininga para tayo ay magkaroon ng buhay. Ito na ang panahon. Kung merong natitira tayo ngayon, hindi tayo nagpapalalo mga kapatid. Pero iilan na lang tayo na inaasahan ng Panginoon, ng Diyos, na magliligtas sa buong mundo. 1 is to 1,000 and 1,000 is to 1 million. Kahit pa ang buong mundo ay sakupin na ng Antikristo, tandaan nyo mga kapatid, isa man na anak at pamilya ng mistikong ito, ng mystical na pamilyang ito, pamilyang mistikong ito, na walang dilitiba ang ating mga magulang, sa langit ay ang mahal na Birhen, ang Panginoong Hesukristo. At meron pa tayong lola, ang Lola Gumamela, na yan ihahayag pa pagdating ng panahon. Ay nabubuhay na rin ngayon dito sa lupa, sila ay bumaba na. At nagkaroon tayo ng mga magulang na espiritual. Walang dilitiba si tatang, hindi tayo iniiwan hanggang ngayon. Si Inang Peri, si Mother Filomena, na patuloy na nagdudugtong sa atin. Tandaan nyo mga kapatid, ang Antikristo na pumapatay sa lahat ng tao ay hindi magtatagumpay. Masaklap kung abutan tayo ng literal na kamatayan na wala tayo sa biyaya ng Diyos. Mapalad sana kung tayo mamatay na tayo ay kapiling niya. Dahil marami na tayong mga patibay at halimbawa. Namatay ang aking kapatid na wala sa piling ng Panginoon. Awa na lang ng Diyos na may ligtas ang kanyang kaluluwa. Nakita yan sa patibay dahil ang kanyang katawan ay patay, matigas. Subalit meron din tayong kapatid na namatay na nasa buhay ng paglilingkod, sa buhay ng aral na ito, na pinagtiisan ng ating mga magulang na espiritual ng mahabang panahon. Bagamat nawala ang kanilang hiningang literal, sila hindi nagdanas ng kabulukan dahil mahihipo mo ang kanilang kalambutan. Tayo ay mga saksi ng katotohanan ng Diyos na inihahayag sa mga tao. Tunay na sinasabi ng Diyos sa atin. Kung hindi tayo magkakaroon ng isang malinis na puso, maliwanag na isipan, maganda at maluwalhating kalooban, at ang ating katawan, kaluluwa at espiritu ay pasasakop natin sa tunay na Diyos, kailanman ay hindi sila tuwa sa atin at hindi natin makikita at malalaman ni matutumpungan ang kaligtasan, pangkatawan, pangkaluluwa at pang-espiritu. At bilang mga gabay na patuloy na pumapatnubay sa atin, mga hindi tayo nililigaw, maraming bagay na ginagamit ang Diyos upang tayo ay hindi malito sa pagpilis sa tunay na Diyos na dapat nating sampalatayanan.
Andyan ang banal na kasulatan na ginamit ng Diyos noong unang panahon pa upang ating maging gabay at tayo ay huwag maligaw. Andyan ang mga tao na isinilang ng Diyos upang maging mga gabay na sa atin ay papatnubay. Nasa atin ang pagpili at nasa ating lahat, mga kapatid, ang ating kaligtasan. Isa lang ang dapat nating tiyakin. Isa lang ang dapat nating patunayan. Isa lang ang dapat nating ipakipaglaban. Sa tunay na Kristo tayo at hindi sa Antikristo. Sananay kami! Sananay kami! Sananay kami! Anniversary of the man who saw tomorrow with a golden heart, golden mind, and golden will. At para din sa ating lahat na nandito. Kung ito ay sinasabing longest day, tulad ng mensahe kanina, buhat lang tayo lalangin, sinabi ko na ng ating mga ina. At hanggang sa limanin tayo sa kapalimulang sa buhay. Tulad ng sinasabi ng ating pare, maraming buhay na katawan, pero patay ang hangin. Ngayon, kasangkapan ang mga oras na to, kasangkapan ng selebrasyon ito, kung sakali, mga mag-ina ng mga naniniwagang kalitang magmula dito sa taas, at merong mga katawan at kaluluwang mabubuhay, doon mo sila magkakaroon ng simula ng kanilang longest day. At manalangin tayo, nawa, maraming mga patay ang pagkaroon ng Diyos. Kasi nasa atin din ang formula na merong mga katawang hindi kumito, hindi gumagalaw, pero sila yung sabi. Mapapansin natin, mga kapatid, sa binasa ng Ebanghelyo, nung sinabi ni Maria Magdalena, kung nandito ka sana, Panginoon, hindi namatay ang kapatid ko. Pero alam ko na anuman ang hingin mo sa Diyos ay hindi ipagkakait sa Diyos. Yung Diyos ang tinutukoy ni Maria Magdalena. At inulit niya pa rin, walang rin sa akin. Alam ko na sinasabi mo na buhay sila, diba? Bumuhayin sila ng Diyos sa huling pagtutok kung magkakaroon na ng buhay ng marami. Mga kapatid, lingid-uli yun mga kapatid sa mga Bibliyato na sumasamba sa pagka-Diyos. Mga kapatid, patutunayan na kung halimbawa babalikan ng Francis ko, hindi alam ni Magdalena sumasa na nag-Diyos yung alam niya. Pero tama yun.